Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Grace Locsin. Isang diehard Duterte supporter ito na nagmo-monitor closely sa impeachment trial. Title, Kiko Pangilinan suggested to the witness to bend the law. Senator Kiko Pangilinan asked the witness, Lemuel Ortonio, why he did not open the sealed envelope where the acknowledgement receipts are. Witness explained that the joint circular is particular on who are the only personnel who can touch the reports and documents. Still, the senator said he could have gotten clearance to open it. So, bendilo talaga. Very clear na nga sa joint circular, hindi pwedeng galawin yan. Ang narinig ko kay ex-commissioner, COA Commissioner Guanzon, it's only the COA Commissioner who are authorized, who is authorized to open yung mga ganun eh. Sinabi yan ni Atty. Guanzon, former COA Commissioner. Tapos, ito, sabi ng Senator Judge, na pwede mo sana humingi ka ng clearance. Binasa mo sana. Inopen mo. Ano ba naman to, oy? The witness and the office of the Vice President followed the joint circular, but it seems like Pangilinan wanted him to go beyond what was instructed in the joint circular. Who's not following the rules now? Ay, nako. Nakaka... ano naman itong nangyari sa ating ano? Uh, gusto nila kasing tigain itong mga witnesses na tinatawag nila para makakuha ng kung anong gusto nilang makuha. Ayan, si Ma'am Gina Acosta. Sumunod lang siya sa utos ni BP Sara na ibigay ang pera doon kay Colonel Lachica. So ito naman, Assistant Chief of Staff, itong tinatanong. Dapat inopen mo. Hindi nga ako authorized, sir eh. Hindi kumuha ka ng clearance. O kanina siya kukuha ng clearance. So, talagang grabe. Ang bending dilo talaga itong administrasyong ito. Kaya kung para matapos na sana ang issue na ito, simple lang eh. Patawag sa witness stand si Colonel Lachica. Kailang nakakapagtaka bakit ayaw nilang tawagin na magtistigo si Colonel Lachica. Lead prosecutor, sino ito? Luistro, nagsalita na. As far as I'm concerned, hindi na kailangan si Lachica. Sinikundahan ni, sino pa ito? Congressman Joel Chua. Hindi na kailangan. Baka magugulo lang daw ang kwento o ang narrative. May nakita akong post kanina, although hindi siya prosecutor, si Congressman Abante nakisawsaw. Hindi na kailangan si Lachica. So, to me, ang naintindihan ko, parang divided ang opinion ng mga kongresista kung tawagin ba siya o hindi. Kasi parang meron ding mga prosecutors na gustong tawagin. Siguro, itong mga private prosecutors, sa tingin ko kasi it's the logical thing to do para kung ako ang nasa prosecution, I will push for it na tawagin. Para dyan tayo makapagtanong. Magkakamalian ng sagot, mabubuking natin. Tawagin. Bakit itong mga government prosecutors, mga kongresista, ayaw nilang tawagin? That's the $1 million question.
Ako, meron akong idea kung bakit hindi nila kayang tawagin si Colonel Lachica. Despite the fact na si Colonel Lachica nagbigay na ng official statement. I am prepared to tell the truth once I am called by proper authorities to stand as witness. Nakahanda siyang magsalita. Oh, problema sana kung kung ayaw niya. Gustong-gusto. Kaya nakakapagtaka. Bakit ayaw? Para yan, yung mga question nila, masagot. O kanina si Senator Tulfo, meron na naman siyang nakakainsultong salita laban dito sa Assistant Chief of Staff ni VP Sara. Ano na ang pangalan? Lemuel Ortuño. Katanga-tanga mo naman. Tanga-tanga mo. Hindi nga niya masagot kasi si Colonel Lachica lang ang makasagot sa mga tanong nila. Bakit nila tatawaging tanga itong mga testigo na ito? Dapat prosecution ang magtawag. Ulitin ko, may idea ako sa dahilan kung bakit hindi nila pwedeng tawagin. Kaya hindi ko pwedeng sabihin ngayon. Later on na lang nating malalaman. So, sabi ni Attorney Mike Operario, kakaunti ang nanonood. Nag-post siya kanina, 1,200 lang ang nanonood sa live trial ni BP Sara. So, what does that mean? Talunan na ang Team Luistro sa kanilang propaganda war versus BP Sara. Kasi lumalabas, sinimulan na nila noon sa Committee on Justice. Sinira nila si BP Sara. Ito naman, gusto nilang sirain dahil pagkakataon nila eh. Kaya lang, dahil kakaunti ang nanonood, wala na. Kakaunti lang ang ma-influensya nila na si BP Sara ay scammer, mastermind, magnanakaw at iba pa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon man niyang matagaan si Marjon Idahon sa Okay, so mao ni ang balay ni Marjon Idahon nga iyang gi balay kay ang iyang balay, so iyang gi tangtang, so gapulihan niya, so iyang i-repair, so muni ang iyang atop, so looy kaayo siya kay bolang gyud ni gigamit mga putol na gyud, so magatop na siya karon. Okay, so kani ang yero nga nahatag sa iya digis nga napulo ka buok. Okay, so kani sa nga balay gi-repair lang yun sa nga balay kay guba na gid kaayo. Okay, so nagtinabangat gid sila aron mahuman sa pagtaod sa yero, so streamline lang siya. So karon human na gyud sa pag-atop ang yero nga gihatag, na human na gyud ang yero nga napulo, so nindot may kay tanawon. Salamat gyud ko nga tagaan ko nang una sa ay labtang gyud ko kuan hinabang. Oo, so Labaw sa tanan. Ang nagatagan di nga hero. Dako gyud kayo nga salamat kay tanawa akong sinwa na gyud. so pag imong gi-repair, so gi-repair. mo lang na imong ibalik unta sa imong Mora gyud pagbalay. unta na ayo mon. So mo lang gyud unta na. So dako kayong pasalamat niya nga natagaan siya. Ay kung walang tabang di pagid ko makaatop og kuan bag-o nga hero. Pila na katuig imong balay nga kuana aya pagkaroon kapuli?
Napulo na gito So ka. napulo na ka tuig. Tuig. So pit na kay anak. Naa. So na siya anak. Na, Okay, so ang iyang balay, so ang iyang gipuli, iaragid ni siyang papa. So gi-refer niya kay mga daot na kaayo. So dako kayong pasalamat. Sige, salamat. Salamat po sa Okay, salamat po. Mga God bless.